Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dayan. 32 years old. May asawa at isang anak. 5'2" ang taas, may kaputian at balingkinitan ang katawan. 5 years na kaming kasal ng asawa ko. Isa pa lang ang anak namin dahil nakunan ako sa una kong baby. Anyway, OFW ang mister ko. Magkasintahan pa lang kami ay nagbabarko na siya at ako naman ay nagtuturo. Noong makasal kami at makunan ako sa una sana naming anak, ay pinahinto niya muna ako sa pagtuturo. Para muli kaming magka-baby at hindi na matagtag ang bata sa tiyan ko. Nang makapanganak ako at nang makaisang taon ang aming baby, ay muli akong bumalik sa pagtuturo. Dahil si iisa pa lang ang anak ko at malayo ang asawa ko sa tabi ko, ay napanatili kong maganda ang aking figura. Sabi nga nila, parang dalaga pa rin daw ako at walang anak. 3 lang kami sa bahay. Ako, ang anak ko, at ang tagapag-asikaso sa bata pag may work ako. Monday to Friday lang siya sa akin. Dahil gusto ko ako ang nag-aasikaso sa baby ko kapag wala na akong trabaho. Kung kaya kaming dalawa lang ang nasa bahay pag weekend. Isang araw, habang sakay ako ng jeep pauwi sa amin galing school, ay may napuna akong isang pares ng mata na panay ang suliyap sa akin. Isang lalaki na may kakasigan at may itsura din. Hindi naman siya katangkaran. Siguro nasa 5'4" o 5'5" lang siya. Nung dalawa na lang kaming pasahero sa jeep, ay di na siya nakatiis pa at nagsalita na siya. Dayan? Ikaw ba yan? Hindi mo ba ako namumukhaan? Ha? Sino ka ba? Sagot ko naman. Ako to, si Randy. Yung classmate mo nung 4th year high school tayo. Randy? Ikaw na ba yan? Naku, pasensya ka na. Nag-iba kasi yung itsura mo. At ang tagal na nung huli kitang nakita. Graduation pa yata natin yun. Oo nga eh. Ako nga to si Randy. Sabi ko na nga ba't ikaw yan eh. Ang laki rin ng pinagbago mo ah. Mas lalo kang gumanda. Naku itsura lang pala nagbago sa'yo Randy. Pero ugali mo hindi pa rin. Bolero ka pa rin. Sabi ko. Siya nga pala. Kumusta ka na? Mukhang nagtuturo ka. Obvious ba? Sagot ko naman. Teka, may asawa ka na ba? Ang muli niyang tanong. Oo naman, meron na at may anak na rin ako. Talaga? Akala ko wala pa eh. Hindi kasi halata sa itsura mo. Mukhang dalaga ka pa rin kasi. Ay naku, bolero ka talaga. Eh ikaw, kumusta naman? Tagal mong nawala nakulong ka ba? Pabiro kong sabi. Grabe ka naman, mukha ba akong ex-con? Galing ako sa probinsya namin. Doon kasi ako tumira at nagtrabaho pagka-graduate natin ng high school. Matagal din ako naging CQ doon. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito sa syudad. May asawa na rin ako, pero hiwalay na kami, kaya wala na ngayon. Hindi rin kami magka-baby kaya single ako ngayon. Teka, saan ka ba nakatira ngayon? Kilala ko ba na pangasawa mo? Tanong niya. Ay oo, kilalang kilala mo siya. Si Joel, yung kababata mo at kaklase din natin ng high school. Sagot ko naman. Talaga? At talaga palang tinutuon niyang sinabi niya sa akin noon na hindi ka niya titigilan hanggat di ka napapa sa kanya. Ganon? Sinabi niya yon? Oo, ganon kanya nga kagusto nung araw eh. Akala ko nga walang mangyayari sa panliligaw niya dahil ang alam ko, ako yung crush mo noon. Ang kapal mo naman. At sino naman may sabi sa'yo noon? Ang sagot at tanong ko na may kasamang tampal sa kanyang balikat. Eh sino pa? Eh di yung mga kaibigan mo na kaklase din natin. Ay nako, pasensya ka na. Kailangan ko na palang bumaba dito. May kailangan pa kasi akong bilhin para sa anak ko eh. Mauna na ako ha. Teka sandali. Pahabol naman niya. Pwede bang mahingi yung number mo? Kung okay lang sa'yo. Hindi na ako nagdalawang isip na ibigay ang number ko. Dahil total alam naman niya na may asawa at anak na ako. Kaya hindi na ako nag-isip pa ng kung ano sa kanya. Sige na,
Bye na muna, Randy, ha? Bye, Dayan. Ingat ka. Sagot naman niya. Sumapit ang gabi. Handa na akong matulog ng maaga dahil sa may trabaho pa ako kinabukasan nang biglang tumunog ang aking cellphone. May nag-message. Agad ko itong binasa. Hi, miss. Pwede ba kitang maging textmate? Sabi nito. Nahulaan ko agad kung sino ang nag-message dahil bago ang number na lumitaw sa cellphone ko. Si Randy. Nag-reply ako. Textmate ka dyan. Alam kong ikaw yan, Randy. Huwag mo na akong pagtripan. Sagot ko sa kanya. Aba, di ka lang pala maganda, Dayan. Magaling ka rin palang manghula. Paano mo nahulaan na ako to, ha? Siguro, iniisip mo ako ngayon, no? Reply niya sa akin. Ang kapal, ha? Bago po ang number na nag-appear sa cellphone ko, kaya nahulaan ko na ikaw yan. Iniisip ka dyan. Joke lang yon, ikaw naman, oh. Di ka naman mabiro. Kumusta ka na uli? Eto, okay lang naman. Matutulog na sana ako nung nag-message ka. Ganun ba? Ang aga mo namang matulog. Yan ba sikreto mo kaya ang ganda mo ngayon? Hay naku, nang bola ka na naman. Reply ko na may kasamang ngiti sa aking labi. Maaga pa po ang work ko bukas, kaya maaga akong natutulog. E di, nakapantulog ka na ngayon yan. Siguro katabi mo na yung mister mo. Siyempre, alangan naman nakapangalis pa ako, pero wala yung mister ko sa tabi ko. Bakit wala? Nasaan ba siya? Nasa abroad siya. Nasa barko. 5 months pa lang siyang nakakaalis mula sa bakasyon niya dito. Ganun ba? Bakit kanya iniwan dyan? Di ba siya nag-aalala na baka maligawan ka ng iba? Sa ganda mong yan? Ganda ka dyan. Sad ko na lang pero ang totoo, medyo kinikilig ako sa sinabi niya. Hindi naman yung nag-iisip ng ganun sa akin. May tiwala naman yun sa akin eh. Tsaka sino naman manliligaw sa akin eh, may asawa at anak na ako. Sagot ko ulit sa kanya. E di ako. Maigsing sagot niya. Sira ka. Akala mo naman papatulan kita. Ay sus, kung di ko pa alam eh, panay din yung sulyap mo sa akin kanina sa jeep. Hindi napapatingin lang ako dahil pansin ko panay yung tingin mo sa akin. Oh, palusot ka pa. Parang may ibig sabihin nga yung tingin mo sa akin eh. Ang yabang mo naman, feeling mo gwapo ka. Pero tama naman siya. Medyo na-attract ako sa kanya kanina nung di ko pa siya nakikilala. Di naman masyado. Siguro wala kang magawa no, kaya nangungulit ka dyan. Wala nga eh. Ikaw kasi para kang lamok. Anong ako? At bakit ako naging lamok? Hindi naman ako nangangagat. Para kang lamok. Kasi panay ang dapo mo sa isip ko. Lihim akong napangiti sa message niyang yun. Para akong isang dalaga na nililigawan. As if naman na wala akong asawa. Nakailang palitan din kami ng messages bago ako nagpaalam para matulog. Simula noon ay naging madalas ang pag-uusap namin sa text. Sa umaga, tanghali at maging sa gabi. Kadalasan ay nangangamusta at tinatanong niya ako kung anong ginagawa ko. Minsan ay nagpapadala ng mga codes na animoy ng dilikaw. Pero di ko naman pinapansin. Pero may kilig factor ang dating sa akin. Sa sobrang dalas ng pag-uusap namin, may pagkakataon na nagkakabiruan kami na akala mo'y magkasintahan kami. Katulad yung text niya na, Hi Dayan, kumusta uli? Nakaligo ka na ba? Mga ganong mensahe na hindi naman normal sa magka-text lang. And reply ko naman, Kumusta din? Yup, kakatapos ko lang mag-shower. Eto nga, magbibihis pa lang ako eh. Yung tipong ganun. Hindi ko alam pero parang wala lang yun sa akin. As in walang ibang meaning. Talaga? Wow, siguro ang bango mo no? Abay syempre, may bagong ligo ba na mabaho? Ikaw talaga oh. Then minsan na itanong niya rin kung ano ang suot ko. Ang gagawin ko, nag-iisip naman ako ng sexy dress na kunyari ay suot ko. Dahil curious lang ako kung ano ang magiging reaksyon niya. Wow! Talaga? Yan ang suot mo ngayon? O bakit? Hindi ka ba naniniwala? Nai-imagine ko kung anong itsura mo sa suot mong yan, Dayan. Super hot. Talaga?
O baka pag-isipan mo na ako ng kung ano dyan ha? Palagi naman eh. Ganon? Ikaw bad ka. Yung mga ganong klaseng conversation. Yung parang nangtitrip lang. Hindi ko alam. Pero parang nag-e-enjoy ako pag ganon. Siguro dahil sa mga compliments niya sa akin na nagpapakilig sa akin. Isang Sabado, nag-mall kami ng anak ko para magpalipas lang ng oras at nang malibang naman yung bata. Palagi lang kasi siya sa loob ng bahay. Habang nagtitingin kami sa toy shop, ay may biglang sumulpot sa likuran namin at nanggulat pa. Huy, anong ginagawa mo dito? Bati ng boss lalaki na unang dinig ko pa lang ay pamilyar na sa akin. Si Randy. Hoy ka rin. Eto, pinapasyal ko yung baby ko. Siya nga pala, yung anak ko. Pagpapakilala ko sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? At paanong napapunta ka dito sa toy shop? Wala ka namang anak na bibilhan ng toy. Tuloy-tuloy kong sabi sa kanya. Galing kasi ako dyan sa isang computer shop. Nagtingin ako ng mga laptop, bala ko kasing bumili. Pag alis ko doon, namukhaan kita na papunta dito sa toy shop kaya sinundan kita. Ganun ba? Oo, pwede bang sumama na lang ako sa pamamasyal nyo dito? Total, mag-isa lang naman ako. Naiilang man ako ay hindi na rin ako nakatanggi. Wala naman kasi akong idadahilan. Kaya magkakasama kaming naggala sa mall. Nagaya siyang kumain sa fast food at syempre siya ang taya. Habang kumakain kami, ay di ko maiwasang mailang kay Randy. Panay kasi ang tingin niya sa akin, kaya nagsalita ako. Huy, ano ka pa? Huwag mo naman akong tignan ng ganyan, baka matunaw ako. Pasensya ka na, Dayan. Ang ganda mo kasi talaga eh. Hindi ko maiwasang hindi mapasulip sa'yo. Naka-sleeveless lang kasi ako noon at palda short. Mainit kasi ang panahon, kaya siguro hindi maiwasan ni Randy na mapatingin lagi sa akin. Sus, nambola ka na naman. Huwag kang ganyan. Naiilang ako sa'yo eh. Tsaka nandyan yung anak ko, naririnig niya yung mga sinasabi mo. O sige, hindi na po. Ginabi na kami sa pamamasyal. Hindi kasi namin namalayan ng oras. Nag-alok si Randy na ihatid na lang kami dahil may gamit daw siyang sasakyan na hiniram niya sa tsuhin niya. Dahil sa gabi na nga at medyo pagod na rin ang mga paa ko, ay nagpaunlak na ako na ihatid niya kami. Habang nasa biyahe, ay nakatulog ang baby ko. Dahil na rin sa sobrang pagod at dahil gabi na nga. Pagkarating namin sa bahay, ay diniretso ko ang anak ko sa aming kwarto para mahiga. Habang iniwan ko naman si Randy sa salas namin. Nang maiayos ko na ang bata sa kanyang pagkakahiga, ay lumabas na ako ng kwarto at tumungo sa salas kung saan nag-iintay si Randy. Uy, salamat sa paghatid mo sa amin ha. Panimula ko sa kanya sabay upo sa hiwalay na upuan. Wala yun. Ang ganda pala ng bahay niyo Sagot naman niya. Hindi naman. Ilang taon din bago namin to naipundar. Sagot ko naman sa kanya. Swerte mo naman sa mister mo. Naipagpatayo ka niya ng bahay na ganito. Pero mas maswerte pa rin siya sa'yo. Kasi nagkamisis siya ng magandang babae. Ang tuloy-tuloy niyang sabi. Hay nako, ayan ka na naman. Tigilan mo nga ako ng kakaganyan mo. At baka maniwala na ako, sabi ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo Talagang maganda ka, Dayan. Habang nagsasalita siya ay panay ang sulyap niya sa akin. Mula ulo hanggang paa. Magkaharap lang kasi kami. At dahil sa nakapalda short lang ako, ay pansin niya ang mapuputi kong legs. Kaya di ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Naiilang kasi ako sa mga tingin niya. Kaya iniba ko na lang ang usapan. Inalok ko siya ng kape na pinaunlakan naman niya. Habang inilalapag ko ang kape sa maliit na mesa na nasa harapan niya, ay di maiwasang mapayuko ako sa harap niya na alam kong di niya pinalampas. Pero di ako nagpahalata. O ayan, magkape ka muna. Sabihin mo lang kung matamis o mapait Di ko kasi alam kung anong timplang gusto mo Ininom niya ang kape at okay naman daw. Sarap mo rin palang magtimpla ng kape, Dayan. Siguro kahit anong ihain mo masarap. Nabigla ako sa sinabi niyang yun. Kaya nagpaalam ako saglit para mag-CR muna.
Hay nako, inumin mo na nga lang yung kape mo at ako'y magsi-CR lang saglit. Ilang saglit pa ay lumabas na ako ng CR. Laking gulat ko nang pagsara ko ng pinto, ay nakita ko si Randy na nakatayo at iniintay ang pagbabalik ko. Oh, bakit nandito ka? Magsi-CR ka rin ba? Hindi siya sumagot. Bagus ay kinabig niya ako sa bewang at niyapos. Sa pagkakadikit naming dalawa, ay tila lumakas ang tibok ng puso ko. Anong ibig sabihin nito, Randy? Bitawan mo kaya ako? Sabi ko sa kanya. Gusto kita, Dayan. Mula nung muli tayong magkita, ikaw na lang yung palagi kong naiisip. Walang gabi ang di ko inasam na makasama ka. Yung tayong dalawa lang. Ang sabi niya sa akin na mahigpit pa rin ang pagkakaya po sa aking bewang. Pero marito, hindi pwedeng iniisip mo. May asawa na ako at ayokong magkasala sa kanya kaya bitawan mo na ako. Alam kong gusto mo rin ako. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Mahal kita, Dayan. Pero Randy, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko pa sana nang bigla akong suyuin ang halik ni Randy. Hindi ako makawala sa sitwasyon namin. Hindi ko kayang paglabanan. Hindi ko na nakuhang magpakipot sa oras na yon. Namalayan ko na lang ang sarili ko na tumutugon sa nais niya. Pero dala ng aking pag-aalangan ay bigla ko siyang naitulak, na animoy na tauhan. Pero ibang lumabas sa aking bibig. Ipangako mo na walang makakaalam nito. Ayokong masira ang pamilya ko, Randy. Ipangako mo na sa atin lang to. Sabi ko sa kanya. Oo, Dayan. Pinapangako ko sa iyo na magiging lihim ang gabing to, na walang makakaalam ng tungkol sa ating dalawa. Iyon ang huling kataga namin bago ko siya pinahintulutang ibigay ang dapat ay sa mister ko lang. Namalayan ko na lang ang sarili ko na wala ng suot sa kama kasama ang lalaking hindi ko asawa. Sa puntong yon, tila nawala ako sa katinuan. Kusang napayakap na lang ang mga binti ko sa bewang ni Randy na walang sawang pinaghusayan ang nakaw naming sandali. Ayoko mang aminin pero nahigitan niya ang asawa ko sa anumang aspeto. Kaya halos mahimatay ako ng sandaling yun sa alapaap na pumukaw sa aking kahinaan. Ngunit napaluha ko nang masulyapan ko sa salamin na katapat ng kama ang sarili ko. Malinaw kong naaaninag ang sarili ko habang pinagsasawaan ng ibang lalaki. Para akong isang bayaran na inalipin ng kung sino man. Doon ko na-realize na ang dumi kong babae. Matapos ang gabing yun, hindi ako nakatulog dahil sa konsensyang bumubulabog sa isip ko. Ngunit iba ang sinasabi ng katawan ko. Parang hinahanap-hanap pa rin ang namagitan sa amin ni Randy. Na para bang handa itong maulit pa ang minsang pagkakamali. Ilang taon na rin ang nakalipas. Ngunit hindi ko pa rin magawang wakasan ang palihim na komunikasyon namin ni Randy. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. O ano ba ang magiging unang hakbang ko para matigil ang pagkakalulong ko sa pagkakasala. Sana'y matulungan niyo po ako at mapayuhan sa aking problemang kinikimkim. Hanggang dito na lang po muna at salamat.